In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Malinaw ang galaw ngayong linggo habang umaakyat ang US stock at pati gold, umatras si Bitcoin at bumagsak sa paligid ng $101,000. Nagrally ang Dow Jones dahil hinihintay ng market ang botohan sa US Congress para tapusin ang government shutdown. Kaya mas maraming pera ang pumapasok sa traditional asset class. Umangat ang Dow, sumunod ang S&P 500 kahit kaunti at bahagyang humina ang Nasdaq. Sabay nito tumaas ang gold at silver bilang safe haven na puntahan kapag may policy risk. Ang ibig sabihin nito sa simpleng salita, pansamantalang lumipat ang focus ng big money sa asset na mas direktang nakikinabang kapag maayos ang gobyerno at malinaw ang daloy ng datos ng ekonomiya. Kaya naiwan muna si Bitcoin sa gilid habang nagpapalit position ang mga malalaking investors. Hindi lang ito simpleng risk off. May kasamang profit taking din sa crypto matapos ang maliit na bounce bago ang pagbagsak. Kapansin-pansin na kapag may inaasahang hakbang ang gobyerno at central banks, mabilis nag-a-adjust ang rotation ng pera dahil posibleng bumalik ang mga economic reports kapag nawala ang shutdown risk. Umaasa ang ilan na mas malinaw ulit ang basa ng Fed sa inflation at labor market. Kapag ganyan ang mindset, natural na may lumilipat muna sa stocks at bonds at sumasabay ang gold bilang proteksyon. Si Bitcoin naman, dahil kakagaling lang sa malaking crash noong early October, ramdam pa rin ang pag-iingat ng institution habang binabantayan kung tuluyan ang titigil ang paglabas ng pera sa spot ETF. Kahit ganito ang takbo, may mga senyales na pwedeng pumabor kay Bitcoin. Sa mga susunod na araw, nagrehistro ang spot ETF ng higit $524 million na net inflow sa isang araw. Pinakamalaki mula October 7, hindi pa ito kabaliktaran ng mga naunang outflows pero malinaw na may nagbabalik na risk appetite kapag may magandang price at mas tahimik ang equity volatility. Kung maglabas ang Fed ng pahiwatig na mas malambot ang tono sa rate cuts, sa susunod na policy guidance, maaaring gumaan ang sentiment at dahan-dahan muling pumasok ang institution para sa diversification. Mahalaga rin na tumino ang takbo ng stocks matapos ang shutdown vote dahil kapag kumalma ang equities, mas madali para sa ilan na magdagdag ulit ng crypto exposure. Sa mas malawak na usapan, may mga nagsasabi na hindi na nakadikit sa price ni Bitcoin ang tokenization. Ayon kay Thomas Cowan ng Galaxy, ang demand sa tokenization, ang pagrepresent ng assets tulad ng bonds o oil sa blockchain ay tuloy-tuloy na kahit anong nangyayari sa space. Dati kapag umangat ang crypto, umaangat ang TradeFi ng tokenization teams. Tapos lumiliit kapag bumagsak ang market. Ngayon, mas malinaw na interesado ang malalaking institution sa crypto technology kahit hindi maganda ang takbo ng price ni Bitcoin dahil sa benefits nito, mas mabilis, mas mura at mas transparent na paglipat at pag-iimbak ng assets on-chain. Makikita ito sa pagdami ng tokenized money market funds at sa paggamit ng stablecoins bilang settlements rail. Para sa kanila, ang next step mula sa stablecoin ay kumita ng risk-free yield sa tokenized T-bills at katulad na instrument kaya lumalawak ang on-chain finance kahit nag-zigzag ang price ni BTC. Sa kabilang banda, sa isang podcast, inilarawan ni Denny Galindo ng Morgan Stanley ang kasalukuyang yugto ni Bitcoin bilang fall season. Sa 4 na taong takbo ni Bitcoin, ito na daw ang panahon ng pag-harvest o pag-lock ng gains bago pumasok ang posibleng winter. Hindi ito eksaktong timing call, kundi paalala na kung mabilis ang akyat sa nakaraan, natural na magkaroon ng panahong inuuna ang kita at strict risk control. Ang ganitong perspective ay hindi kontra sa long-term story, pero nagtutulak sa conservative sizing at mas maingat na pagdadagdag ng position. Sa technical side, ang naging usap-usapan ng bumagsak si Bitcoin sa ilalim ng $99,000 at lumagpas sa baba ng 365-day moving average. Ang average kasi na ito ay parang divider line ng pangmatagalang trend. Kapag nasa ibabaw, mas madalas bullish ang basa. Kapag nasa ilalim, lumalakas ang argumento ng bears. May ilan ang nagsasabing ito ay nagmark ng technical bear market. Hindi ibig sabihin ito tapos na ang bull story. Pero ang ganitong breach ay madalas nagdadala ng mas maingat na tono sa mga prop trader at fund committees, lalo na kung sabay ang manipis na order books at mataas na intraday swings. Dagdag pa sa pag-iingat, sinabi ng Winter Minute na ang tatlong pangunahing pinanggagalingan ng crypto liquidity ay stablecoin, ETF at digital asset treasuries ay parang tumigil muna sa pag-agos. Kapag sabay-sabay humina ang tatlong yan, humihirap ang follow-through ng mga rally dahil kulang sa sariwang funds na sasalo sa breakout. Kapansin-pansin din ng ilang corporate treasuries na dating aktibong bumibili ng BTC at Ethereum ay naging tahimik mula nang mangyari ang October crash.
Sa madaling salita, hindi pa full throttle ang tinatawag na structural bid, kaya mas madalas maging choppy ang price action. Sa kabila nito, hindi nawawala ang interes ng malalaking institution sa pagkakaroon ng bahagi ng Bitcoin sa diversified portfolios. Ayon kay Michael Cyprys ng Morgan Stanley Research, tinitingnan ng ilan si Bitcoin bilang digital gold o protection laban sa inflation at paghina ng purchasing power ng pera. Mas madali na rin ang access dahil sa spot ETF. Totoo na mabagal gumalaw ang mga institution dahil may risk committees at mahahabang mandato. Pero habang tumitibay ang regulation at infrastructure, unti-unting tumataas ang allocation. Ngayon, ang total net assets ng US spot Bitcoin ETF ay tinatayang lampas $137 billion at ang spot Ethereum ETF ay nasa mahigit $22 billion. Hindi ito guarantee ng instant rally pero malinaw na may malalim na base ng users at capital na maaari at kayang bumalik kapag mas gumanda ang setup. Price action update din tayo kay Bitcoin. Sa ngayon wala pa talaga tayong nakikitang strong bounce dito kay BTC. Lahat ng attempt ng bounce ay mahihina lang kaya hindi malayo na bumagsak pa nga ang price nito ng mas mababa sa $95,000. Meron din tayong FVG dito sa 90,000 price level. Pwede din yan i-revisit. Then dun pa lang tayo makakakita ng maganda-gandang bounce kay Bitcoin. Chart pattern wise, mukha itong falling wedge. In a classic chart pattern, tinitingnan yan ng ibang mga traders na bullish setup pero hindi pa siya buo kaya pwede pa talagang bumagsak yung price. At yung karakteristik ng price action na ito ay binubuo ng lower high and lower low. Ito yung channel na nagdo-dominate ngayon. Any attempt of a bounce ay pwedeng mauwi sa rejection. 116,000 price level is still the area na kailangan ma-reclaim para masabi natin merong pagbabago sa trend. Kasi itong mga swing high na to, prone yan sa fake out. Naaakalain ng iba nagkaroon na ng market sentiment shift kasi nabasag na yung swing high. Pero mauuwi lang din pala sa rejection dahil nakapaloob pa din sa mas malawak na downtrend channel. Kaya kahit mag-bounce pa yan agad, hindi tayo automatic magiging bullish kasi meron tayong mga level na tinitingnan dito sa chart. And by the way, na-launch ko na yung mas advanced na trading course. Ito yung Crypto ICT Flow pero early access lang muna yan kasi hindi pa siya kompleto. Para sa mga serious trader only na gusto pang mag-level up ang knowledge nila sa trading, kung gusto nyo matutunan kung paano mag-analyze ng chart ng walang indicator, lumalim ang kaalaman nyo sa liquidity, smart money, iba't ibang trading model na ginagamit ko sa pagtitrade, ICT principles na Tagalog ang explanations, dito nyo matututunan yun sa bagong course. Sa early access, mas mababa ng kalahati ang price nito kumpara sa magiging original price kapag kumpleto na yung course. Yung link nasa description. For further details, panoodin nyo din yung What Will You Get sa early access program. Accessible siya for everyone. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.